Hello, magandang araw mga ka-stroke. Ayan, for today's video ay narito po tayo ngayon sa ating silid-tulugan sapagkat papakita ko po ang pwedeng gawin nating exercise kahit po tayo ay nakahiga ay magagawa nating mag-exercise. Ayan, para po sa mga lalo na especially sa mga bedridden ay pwede po natin gawin to. At doon po naman sa mga naka-recover na ay pwede rin po tayong gawin natin itong exercise nito habang tayo nakahiga at kapag tayo bagong gising. So, bago ko pakita yan, ay mag-subscribe muna po tayo dito sa ating channel, Dexmenian Flores. Ayan. At huwag nyo na rin kalimutang i-like at i-hit ang notification bell para updated tayo lagi sa mga video na mga na-stroke na lumalaban. So, at inyo na rin pong i-share. So, umpisan po natin katapos ng intro. So, ayan nga mga ka-stroke. Nandito po tayo sa aking silid-tulugan kung saan ay dito po tayo natutulog. Ayan. At katabi rin natin si Mrs. Ayan. At kompleto na po tayo dito. Wala na po tayong labasan. Meron din po tayong commode. Ayan. Kasi po pagka madaling araw at nakakaramdam ako ng pag-ihi, ay dito na po ako umiihi. Ayan. At saka naman tatabon sa umaga. Para iwas disgrasya, baka madulas pa kasi sa banyo, alam niyo naman, galing sa tulog, ganyan. At saka papakita ko rin po sa inyo, ito po ang mga ginamit ko pong weights nung bago-bago pa lamang na gumagamit ako ng weights. Nung medyo mabigat pa ang aking paa, ayan, pero ngayon naman, konting bigat pa rin siya Kasama talaga yung sa na-stroke Ito po ay 1.5 kg, ayan. Tapos nung medyo parang mag-ano sa akin siya, nag-level up ng ating paa, ay ito na po ang aking ginagamit yan. Compare po dito. Ayan, mas mabigat po ito. Ito po ay 2.5 parang pinakayapos na unggoy. Ayan. At saka narito rin po ang aking dumbbell. Ito po ang una kong ginamit na dumbbell nung ako po ay bago-bago pa rin gumagalaw. Ayan. Ito po ay 2 lbs. Ayan. Tapos syempre, nagle-level up nga tayo. Ito na mga sunod kong ginamit. Ayan. 3 kilogram na siya. Tapos ngayon medyo lumalakas na malakas ang ating kamay. Ito na po ang aking ginagamit. Ayan. 2.5 kilogram ang bawat isa nito. Ilan to? 4. Ginagamit ko na to sa isang kamay. Kasi naramdaman ko parang bumabalik na sa normal ng aking kamay. Pero kaya po nangyari yon ay ginagawa ko rin po yung mga exercise pagka bagong gising sa umaga. At saka guys, may papakita po sa inyo bagong laruan. Ito po yan, Ito po yung kinakabit sa paa. Ayan. So, papakita ko po sa inyo bago natin umpisa ng exercises. Para mabanat siya dito. Na-order ko po ito sa Lazada. Ayan. Masakit din siya. Ayan, ginaganyan siya. Pero hindi ko pa alam ang mga ibang step ng exercise dito. I-research ko pa kasi may mga step din ng dito Mura lang siya, mga ka-stroke siguro. Lang siya, wala pa siyang 200 Ayan po, ganito po itsura niya. Ayan, tapos hinihila po, kinakabit po sa paa.
So, umpisahan po na natin ang ating exercises. So, ipapakita ko na po sa inyo ang mga exercises. Ayan. Kapag nakahiga, pwede po natin gawin ito. Kasi mas maluwang po siyang gawin kasi gawa po ng gravity. Ayan. Ganito po, para sa kamay po. Ganito. Ayan. I-share ko rin po sa inyo kasi isa rin din po ito sa nagpalakas ng aking kamay. Ayan. Ganito po. Ayan. Yung overhead reaching, siyempre mas madali siyang itaas ng ganyan. Ayan. Kasi gawa ng gravity, ay pailalim dito sa baba. Kaya madali siyang may tataas. Kung hindi nyo pa po may taas na kayo nakaupo o nakatayo, ay mas maluwang po ito. Ayan. Ganito po. For example, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Magagawa nyo po yan sa pamamagitan ng malakas na, tutulungan po ng malakas na bahagi ng kamay ang ating affected na kamay. Ayan. Para dadamputin nyo pong ganito. Ayan, kung mahina pa siya. Ayan. Tapos po, ayan, holding hands. Tapos ganyan. Ayan. Yan po ay overhead reaching pero nakahiga po tayo. Ayan. Overhead rin ang tawag dyan. Ayan. Tapos sunod po ay diagonal. Mag-umpisa po dito. Pataas din po. Ayan. 1, diagonal. 2, 3, 4, 5. Tapos sa kabila po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, ganun po. Madali nyo po magagawa yon kasi nga po gawa ng gravity. Ayan. Because of the gravity. Ayan. Tapos susunod po ay ganito po, nakalapat po dito sa kamay. Itataas po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganyan po. At yan po ay talagang magandang exercise din. Especially pagka bagong gising ka, ay pwede nyo pong gawin yan bago kayo bumangon. At ang para pagising nyo, pagbangon nyo, ay ang dugo natin sa ugat ay nakakapag-circulate agad na maganda sa umaga. Tapos ang paa, ay pwede rin natin gawin yon pag nakahiga. Parang ganito po. Itataas po natin. Ayan, ano po. Kahit nakadiretsyong ganyan, yung nakahiga tayo, pag ganyan po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Para yung dugo natin ay nakakapag-circulate sa umaga. Ayan, ng dugo. Mahalaga po yun na nagsisirculate agad ng dugo niya para hindi siya, para kasama rin yung maging magaan ang paggalaw niya. Ayan. At yun po ay malaki rin na naitulong sa akin ng mga bagay na yan. So, yun po ang mga exercise na pinakita ko po sa inyo na especially pagka bagong gising na galing sa higaan, pwede po tayo mag-exercise ng nakahiga pa. Pwede po nating practicein ang ating kamay para mabigyan siya ng gaan at mabilis na pagkilos. Ayan. So, yun po ay makakatulong dahil pag umaga ay ang ating pong dugo ay nakakapag-circulate ng maganda sa ating affected body. Ayan. Napakahalaga po ng exercise sa umaga. Ayan. At sasabihin ko po sa inyo talaga ang talagang sikreto ng na-stroke na pag-recover para magamit mo na ng kapaki-pakinabang ang iyong affected body ay dapat siya ay gumagalaw ng gumagalaw at ginagalaw ng ginagalaw. Kung hindi man siya nagalaw pa, ay pwede po siyang tulungan ng malakas na bahagi ng ating kamay. Ayan. Pwede kagaya nitong ating kamay na malakas, pwede po siyang tulungan na
pagtaas-taas na ganyan kasi dapat po siya talaga ay nagalaw. Kaya po binibigyan ng exercise ng mga therapist ay para po siya ay nagagalaw. Kasi po kadalasan sa ating mga na-stroke ay naka-stuck lamang sa upuan at saka sa higaan ay nang hindi nagagalaw. Ang affected body ay talagang siya ay bibigat talaga. At talagang kasi nga paralyzed siya dahil sa dami ng namatay na cell sa ating utak. Ayan, ang sa akin po ay dito sa pag sa video po ay ito po ay kanan. Ayan. Pero sa totoo po ito po ay kaliwa. Ayan. Tapos ang na-affected body ay ang kanan ko. Kung ikaw naman ay tinamaan sa iyong kanan, ay ang affected body sa iyo ay ang kaliwa. Ayan. So, ganun po. Maraming namatay na cell, kaya hindi siya na iko-command ng utak na may galaw. Kasi po, nasa utak po lahat talaga ng power. Namatay ang maraming cell, at saka humina ng oxygen. Unti-unti pa rin siya bumabawi para may command ang ating affected body. So, ang technique talaga diyan, ang sikreto dyan, ay yung siya ay nagagalaw para matandaan ng utak na tinamaan ng stroke. Dapat siya ay laging ina-exercise, at especially nga maganda sa umaga. Kaya nga pinakita ko na binahagi ko sa inyo ay yung nakahiga na pag-exercise, ay pwede rin po yun para sa umaga nga ay makapag-circulate ng ating dugo sa ating affected body. Ayan. So, yun po ang aking mga pinakitang exercise, ay malaki rin po may tutulong niyan. Sapagkat base po sa aking experience, ay siya po ay nakatulong sa akin ng halos sa 40%, 30%. Ayan, naitulong niya. Kasi nga po, nakahiga pa lamang ako noon, ay siya ay na-exercise ko na. At ganun po, ang mga ginawa kong exercise, at saka gawin nyo rin po para malaking bagay po at ma-share ko sa inyo ng pag-recover at nang gumaan din ang inyong affected body. Yan. So, mahalaga ang galaw ng galaw, lalo na sa umaga. Gawin natin yan. At especially, yung kailangan na pakiramdam mo talagang panatag ka na sa iyong kalagayan. Kailangan tanggapin mo na siya. Yan. Yan ang isang magpapagaling talaga. At always think positive. Ayan. At lagi rin tayo magpapasalamat sa ating Diyos na lumikha, na tayo tinutulungan pa rin kahit tayo binigyan ng pagsubok. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng ating Diyos Ama na lumikha ng pagsubok na kung alam niyang hindi natin kakayanin. At binigyan tayo ng ganitong pagsubok dahil kaya natin, sapagkat tayo buhay pa, binigyan pa tayo ng second chance. So, pag-ibayuhin natin at labanan natin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Ayan. So, sa haba ba naman ng pagsubok na yan, ay naiisip mo na ikaw ay sumuko. Ayan ang wag natin gagawin. Lumaban tayo kasi kaya tayo binuhay pa, ay meron pa tayong gagampanan sa mundong ating ginagalawan. Kaya mga ka-stroke, always think positive pati. Huwag ka mag-iisip ng exercise ka ng exercise, wala nangyayari. Hindi po, darating din ang araw na tayo ay makakamit natin ang ating paggaling at paglakas. So, manalig ka lamang at tayo ay tutulungan ng Diyos at tulungan din natin ang ating sarili. Nasa Diyos nga ang awa at nasa atin ang gawa. Kaya, kumilos ka, lumaban ka. May pag-asa pa. Napakalaki ng pag-asa. Kung hindi ka kikilos, mawawalan ka ng pag-asa. Wala ng direksyon. Tinatanggap mo na talagang ganyan ka na. Paralyzed ka na. So, always think positive. May pag-asa pa. Never lose hope talaga. Sa mga ka-stroke, ako po ay mag-aapat na taon ng stroke sa Mayo. At ako po ay nung naka-recover ay halos 2 taon na rin bago ko naigalaw itong aking mga kamay. At ngayon po, ayan mukha akong hindi na-stroke, pero makikita nyo po ang bakas ng aking pagka-stroke pag ako po ay naglakad na. Kasi po ang aking lakad ay nandun pa rin po ang zombie mode, pero hindi ako nahiya. Pinakikita ko sa kanila na na-stroke ako, at pinakikita ko rin naman sa kanila na ako'y lumalaban. So hanggang dito na lamang mga kapatid, lagi natin tatandaan na tayo ay gagaling, lalakas, at para sa ating mga kalalakihan at nangyayari naman,
titigas. So, maraming salamat po sa panonood. At ako po natutuwa. At saludo po ako sa mga na-stroke na lumalaban. And I love you all.